appointment ni Senator Sonny Angara as Department of Education Secretary? Well, unang-una, parang it's such a proud moment, I guess, for me and yung grupo namin na Solid 7, na yung isang kasama namin na-appoint sa isang ahensya na napaka-importante na department. Dahil alam naman natin na yung, di ba, education is the great equalizer. And napakalaki ng problema ng edukasyon ngayon. And Sen Sonny Angara, for me, is the best person. Talagang naging bahagi siya ng EDCOM na alam natin ngayon tinatalakay yung problema at solusyon dun sa problema natin sa education. So, walang magiging learning curve si Senator Sonny Angara as a DepEd Secretary. But, at the end of the day, also, nakakalungkot din kasi, di ba, noong 2013, sabay kaming pumasok ni Sen Sonny. Kumbaga sa bahay ni Kuya, una siyang lumabas at hindi kami sabay lalabas sa Senado. Nauna sa grupo namin si Senator Sonny. At mamimiss ko din siya kasi siya yung seatmate ko sa session hall. So from Solid 7, magiging Solid 6 na lang kayo na? 6 bomb daw eh. 6 bomb. Alive ba to? Sorry. Alive ba to? Sorry. Game. Ha? Hindi game. Serious na ulit. Ma'am, ano lang yung mga gusto niyong tutukan ni Senator Angara pagdating sa education sector? Yung tingin yung mga pinaka-problema ngayon? Yes, kasi, well, I've actively participated dun sa mga hearing ni Senator Sherwin Gatchalian sa Committee on Basic Ed. And dun sa mga resource persons na nai-invite namin, paulit-ulit na parang there's really a need to strengthen our curriculum. And I think makikita yon as a reflection dun sa resulta ng PISA na parang may kakulangan tayo dun sa creative thinking pagdating dun sa pag-solve, lalang-lalo ng math and science problem. So, I guess isa yon. And then, patuloy pa din yung problema natin ng kakulangan sa classrooms at saka paano ba yung complementary ng public and private schools. Kasi at the moment, pati yung mga private schools, may problema din sila dahil pakonti ng pakonti yung nag-e-enroll sa kanila ngayon. Bago na-appoint si Senator Angara as DepEd Secretary, maraming endorsement ng mga senador. Ano ito, napag-usapan niyo ba before na nagsabi siya na gusto niya na malipat sa DepEd? Ay, hindi niya nasabi. Pero parang automatic siya yung unang pumasok sa amin. Kasi di ba, aside from highly qualified, alam din naman natin na ilang months na rin na lang yung term ni Senator Angara. So, kasi nagfo-float din yung pangalan ni Senator Sherwin, but may remaining 3 years pa si Senator Gatchalian dito sa Senado. Unlike Sen Sonny, kumbaga buwan na lang yung binibilang. Pero yung Solid 7, bago yung kanyang appointment, na-discuss ninyo sa grupo itong possibility nga na maging DepEd Secretary siya? Not personally, kasi nga hindi pa kami talaga Nagmi-meeting? Nagkita na sabay-sabay eh. Pero dun sa Viber group namin, parang yun na yung na he's the most qualified for that position. So, ma'am, yung meeting ninyo, via Viber, hindi pa kayo personal na nag-meeting ng Solid 7? Hindi pa, kasi hindi pa kami kompleto eh. Parang yung schedule namin hindi nagtutugma na, for example, yung event kahapon sa Baler, supposed to be madami sa amin mag-a-attend at the beginning, pero natira 3 na lang dun sa grupo namin yung naka-attend dun sa event kahapon. So, anong plano ninyo ngayong, by July 19, naupo na Senator Sonny Angara, meron ba kayong gagawing, ano yung magiging proseso at ano rin yung plano ng Solid 7? Actually, ako nga, personal lang ha, i-request ko na baka pwede naman mag-attend, baka pwede siya mag-extend even just for a week kasi alam naman natin na
ang opening session namin would be on July 22. Eh, technically, that's our last opening as a senator dahil graduating na nga kami. Eh, parang nakakalungkot lang dun sa event na yon, sa photo op, yung kumbaga yung class picture namin, mawawala yung Prince Charming, di ba? So, sana kahit yung event na yon, eh, maging kasama pa din namin siya. But, ang narinig ko nga, yung appointment niya would start ng July 19. So, tingnan natin kung magagawa ng paraan na at least maka-participate pa rin siya sa opening session sa July 22. And then last na lang, ma'am, do you think magiging smooth ang confirmation niya sa CA bilang dati niyong kasamahan? Wala siya magiging problema sa CA? Tingin ko naman, bukod sa walang magiging problema, and you know, since highly qualified and very much competent, kahit anong tanong ang iba to ng CA kay Senator Angara, eh kayang-kaya niyang sagutin yan. Okay. Ma'am, paano yung appointment po ni Sen. Sani, how will this affect yung work sa Senate? Kasi considering na siya dapat yung papasok na chairman ng Justice Committee, eh ilan na lang po yung lawyers dito sa Actually, yun Senate. din nga yung naiisip ko kasi dahil may kakulangan ng abogado ngayon sa Senado, may mga committees kasi na dapat lawyers yung magiging chairperson. So, hindi ko alam kung sino pa yung lawyer na incumbent na pwedeng mag-take ng place ni Senator Angara kasi si Sentol, nag-resign siya dun sa posisyon na yon, tsaka siya yung majority floor leader. Si Senator Coco naman, minority floor leader. So I guess baka yung option is either Sen. Alan or Sen. Pia, or baka pwede din yung minority floor leader magiging head ng isang committee like yung Committee on Justice. Or pwede din umpisahan na hindi na lawyer yung magiging chairperson ng Committee on Justice. Ma'am, with one less member ang Solid 7, paano yan makaka-apekto kung ano yung magiging plano nyo sana July 22 onwards? Parang, I think, whether 6 or 7, we will still be the biggest bloc in the Senate, kahit mawalan kami ng isa. So I think that number can already matter pagdating dun sa magiging direksyon dito sa Senado. Thank you, ma'am.